Ayun nga. Sa pagpusko ng Mesoamerica, dito naman nagkaroon ng 4 na sibilisasyon. Ito ay ang mga sumusunod. Ito ang panguna. Maaari mapakibasa ng ito'y Olmec. Natitirahan ng mga Olmec sa baybayin ng Gulf of Mexico sa mga estado ng Veracruz at Tabasco. Sila ay mga magsasaka at mga relihiyosong tao. Sila rin ay pinagtuturuan ng mga bahay. Nagtayo sila ng mga malalaking templo, pyramid, monument para pangalan ang pangalan ng kanilang mga ninuno. Yun. Sa sibilisasyong Olmec, dito nga nagsimula yung mga pagsasaka at pari ang nanununo sa kanila. Diba sa atin ngayon, presidente na. And malaki din ang respeto nila dito dahil nga ito yung mga kanilang pananiniwalaan at meron silang mga monument dito. Kasunod dito ay ang sibilisasyong Maya. Maaari makapagpasa ng Alales. Maya. Ang mga Maya ay makapagtatag ng isang undan na sibilisasyon sa Mesoamerica. Kagaya ng mga Olmec, ilan sa mga Maya ay naging magsasaka din. Sila ay nagtatanim ng dulang lang na isa't araw. Nakalinang din sila ng sistema sa pagsulat ng may buwang ng 800 na simbolo o year. Dalawang uri ng kalendaryo. Solar na may 365 na araw. Religyoso na may 260 na araw. Ayun nga. Sa Maya naman, ito yung isa sa pinakamatatag na sibilisasyon na nabuo sa Mesoamerica. Yung mga tao dito ay ang pangunahing trabaho nila ay sa pagsasaka, kaya nga nagpagtatanim ng mais at patatas. Sila rin ang naka-discover sa kalendaryo na tinatawag na solar at religyoso. Sa solar ay may 365 na days at sa religyoso naman ay 260 lamang. Dito din natatag ang mga
ang tawag sa sentro ng pamumuhay ng mga Aztec. Yun nga. Ang mga Aztec naman, ang mga mamamayan naman ng Aztec ay mga mandirigma. Sila rin ang nagpatatag ng isang malaking imperyo doon sa kanilang lugar. At marami na rin silang nasakop na mga lugar sa kanilang malaking lugar. At ang panghuli ay ang Inca. Sa sibilisasyong Inca, ang kinikilala nilang Diyos ay ang Diyos ng araw. Noong 1400s, nanirahan ang mga Inca sa Andes Mountain at sumakop sa 2,500 milya pababa hanggang Pacific Coast. Itinatag din nila ang kabisera sa Cusco. Ang Cusco ay ang kanilang sentral na bayan. Ang Quipos naman ay ginamit nila para maitago ang mga impormasyon sa gobyerno. At sila rin ang nakaibento ng terrace farming para sa mga mabundok na lugar. Naintindihan ba ang mga kabihasnan sa Mesoamerica? Ngayon naman ay ating talakayin ang mga naging ambag ng kabihas ng Mesoamerica. Una ay sa agrikultura. Sa agrikultura ay bumuo sila ng mga sistema ng irigasyon at agrikultura na naaangkop sa iba't ibang klima at teknolohiya ng rehiyon. Pangalawa ang arkitektura. Sa arkitektura naman ay nagtayo ng mga malalaking estruktura tulad ng piramid, templo at lungsod. Pangatlo, sa sistema. Sa sistema ng pagsulat at matematika ay lumikha sila ng mga detalyadong sistema ng pagsulat at matematika kasama ang konsepto ng zero. Sa astronomiya naman ay pinag-aralan nila ang kalangitan at nakabuo ng mga tumpak na kalendaryo batay sa mga galaw ng mga planeta at bituin. At ang panghuli ay ang sining. Sila ay gumawa ng mga malikhaing sining na nagpapakita ng kanilang kultura at rehiyon. Naunawaan ba ang mga ambag ng kabihas ng Mesoamerica? Ngayon ay mayroon kayo muling gagawing aktibidad. Panuto, gamit ang Venn diagram, isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng kultura ng Mesoamerica at sa kasalukuyan. Meron lamang kayong 5 minuto para gawin ito. Ngayon ay dadako tayo sa ating huling gawain. Sa pagkakataong ito, ating malalaman kung ang bawat isa ay matututuhan patungkol sa paksa na tinalakay natin ngayong araw. Ito ay binubuo ng 10 katanungan na kailangan nyo lang sagutin sa loob lamang ng 5 minuto. At bago tayo magtapos, narito ang inyong karagdagang gawain na ipapasa sa ating susunod na pagkikita. Mayroon pa bang katanungan? Kung wala na, ay salamat sa inyong pakikiisa.